lumapit tayo sa ating Panginoon. Awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas. Magpasalamat tayo sa Kaniyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin nang may tuwa at galak, nang may tuwa at galak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ialay po natin ang misang ito para sa karangalan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birhen ng Lazaret. Lalo pat ngayon ay unang Sabado ng buwan ng Marso. Para tayo maging marapat sa pagdiriwang na ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok, at ito'y sa alabok din uuwi. Binigyan niya ang tao ng takdang haba ng buhay, ngunit ipinailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. Pinagkalooban niya sila ng kalakasang tulad ng sa kanya, at ginawa silang kawangis niya. Inibig ng Panginoon na ang lahat ng may buhay ay matakot sa tao, at maghari ito sa mga hayop sa lupa at ibon sa himpapawid. Binigyan sila ng Panginoon ng 5 pandamdam, at binigyan pa rin ng pang-6 katalinuhan at pang-7 isip. Sa pamamagitan nito, nabibigyan nila ng kahulugan ang nadaraan sa pandamdam. Binigyan niya ang tao ng dila, mga mata at tainga, at kapangyarihang mag-isip at magpasya. Pinuspos pa niya ng kaalaman at karunungan, at tinuro ang kumilala ng mabuti at masama. Pinaliwanag ng Panginoon ang isipan ng mga tao, at ipinakilala sa kanila ang karilagan ng kanyang nilalang. At ipinahintulot niya na ipagkapuri nila magpakailanman ang kanyang mga kahangahangang ginawa, upang papurihan nila ang kanyang pangalan at ipahayag ang kadakilaan ng kanyang mga gawa. Ibinigay niya sa tao ang kanyang mga aral, at ipinamana sa kanila ang kautusan na nagbibigay buhay. Nakipagtipan siya sa mga tao magpakailanman, at ipinahayag sa kanila
ang kanyang mga kautusan. Ipinakita sa kanila ang kanyang di matingkalang kamahalan at ipinarinig sa kanila ang kanyang bathalang tinig. Sinabi niya sa kanila, huwag kayong gagawa ng masama, at ibinatas sa kanila ang tungkulin ng bawat isa sa kanyang kapwa. Nakikita ng Panginoon ang lahat ng ginagawa ng tao at walang nalilingid sa kanya na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ang buhay ng mga tao'y parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala't nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sinuman sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging patong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Itong tandaan ninyo, ang sino bang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinag-aharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang pagkagalit ni Kristo sa kanyang mga disipulo at ang dahilan sapagkat pinagbabawalan nila ang mga taong naglalapit ng mga bata kay Kristo. Alam po ninyo, habang pinagninilayan ko ang tagpong ito sa Ebanghelyo, biglang sa inspirasyon ng Espiritu Santo, naisip ko yung Ebanghelyo kahapon. Sa mga nagsimba kahapon, bagamat hindi ito naging lundo ng aking sermon, yung gospel reading, natatandaan niyo po sana. Di po ba? Ito ay tungkol sa turo ni Kristo na nagbabawal sa diborsyo. Kaya nga sabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. And then, ang Ebanghelyo natin ngayon na nagpapahayag ng pagmamahal sa mga bata ni Kristo. Chinek ko pa po, siguro 3 beses, kung yung Ebanghelyo ngayon ay karugtong ng Ebanghelyo kahapon. At siya nga, magkadugtong nga.
Ngayon ko lang po napansin ito. Ha? Hindi ba napakagandang inspirasyon ng Espiritu Santo na mapagsunod ang dalawang mabuting balita o tapyas ng mabuting balita na ito upang ipahayag sa atin ang maliwanag na mensahe kung bakit ayaw ni Kristo ng diborsyo. Sapagkat ang mga bata ang pinakaunang biktima nito. Of course, biktima rin naman ang mga mag-asawa sapagkat ang paghihiwalay, bagamat ito'y mutual agreement kung minsan ng parehong mag-asawa, failure pa rin yan. Masakit pa rin yan, kahit papaano lang. Kahit mutual decision yan. Pero yung dagok talaga, nasa mga anak. Besides, yung paghihiwalay ng mga mag-asawa, may control sila, decision nila yun. Lalong-lalo na yung nakikipaghiwalay. Mga bata, nakapag-decision ba para dito? Nadinig ba ang boss nila ukol dito? Wala silang magawa. Kamakailan lang ay nagpakumpisal kami mga pares sa mga mag-first communion. Bigla akong naitanong lang sa aking pagpapakumpisal sa isang bata na grade 4. Magkasama pa ba? Nagsasama pa ba ang mga magulang mo? At wala pong biro Totoo. Biglang nag-iba yung aura niya. Napayuko siya, bumagsak ang mga balikat niya at nanggilid ang mga luha niya. Sabay sabing, hindi na po. Obviously ayaw niya, pero wala siyang magawa. O hindi ba siya ang pinakabiktima? Alin na lang natin yung mga nakipaghiwalay ng mga mag-asawa Lalong-lalo na yung nakipaghiwalay talaga, yung umalis talaga, yung nanloko pa. Maging pangit man ang kinahinatnan ng kanyang aksyon o desisyon. Pwede natin sabihin sa kanya, ikaw may gusto niyan, buti nga sa'yo. Pero sa bata, pwede ba natin sabihin ito? Na kung ano ang kahinatnan niya sa paghiwalay ng mga magulang niya, ay buti nga sa kanya? Oh, no. Hindi pwede sabihin yan. Yes, hindi naman lahat ng produkto ng mga broken families ay nagiging pangit ang buhay, hindi nagiging matino. But the point is, bakit kinakailangan pang maghirap? Diba? Bakit kinakailangan pa ng maghirap ng isang bata na galing sa broken family? Kung pwede naman niyang tahakin din yung landas na normal na tinatahak ng mga bata na masaya at buong pamilya. Kung paanong, tama naman, kahit na iwan ng isang asawa ang kanyang kabiyak, yung iniwan, maitataguyod pa rin naman ang kanyang mga anak ng mag-isa. Pero diba, bakit kinakailangan pa niya maghirap? Kung pwede naman niyang i-thread yung normal path na tinatahak ng mga asawa na kasama ang kanilang kabiyak. So yun yung punto Sa paghiwalay, meron talagang naghihirap. Meron talagang biktima. Kaya nga po ang pinakamensahe ngayon ng ating Panginoon, lalong-lalo na sa mga bata na sinabi ko nga po ay pinakabiktima ng paghihiwalay ng mga mag-asawa ay yung katotohanang, I will never fail you. Your parents may fail you, your father may fail you, your mother may fail you, but I won't fail you. I'm faithful to you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa palagay ko nga po, ito yung pinakapunto nung kanta na may lyrics na hindi kita malilimutan. Malilimutan ba ng ina ang anak niya? Sanggol sa kanyang sinapupunan. Pero kahit na malimutan ng ina ang anak niya na kanyang tangan, hindi tayo kalilimutan ng Diyos. So ito yung binibigay na mensahe ng Panginoon sa atin na malimot man tayo, iwan man tayo ng tao na pinaka-inaasahan natin, hindi tayo kalilimutan at iiwanan ng Panginoon natin. Actually, yan ang sinabi ko talaga dun sa bata na na-interview ko Sabi ko sa kanya, basta magpakabait ka, mahalin mo ang nanay mong nandyan para sa'yo, igalang mo pa rin yung tatay mo, pagdasal mo pa rin yung tatay mo. Aral kang mabuti at sinisigurado ko sa iyo na matutupad pa rin ang mga pangarap ng Diyos para sa iyo. And I said, sigurado? Kasi sigurado ako sapagkat ang Diyos ay mapagmahal sa mga bata. Sa mga bata pa kaya na inabandona, iniwan ang mga taong kanilang inaasahan, ang Diyos ay talagang mabait. Lalong-lalo na sa mga taong pinabayaan at siya lamang ang tanging inaasahan. Yan po actually ang naging damdamin ni David, ang sabihin niya, Psalm 27 verse 10, na iwan man ako ng aking mga magulang, nandyan ka o Panginoon na ako'y aalagaan. Tandaan po natin na ito'y sinabi ni Haring David nang hindi na siya bata, adult na siya. In fact, hari na siya, makapangyarihan na siya, malakas na siya. Marami na siyang mga tao, mayaman na siya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, in effect sinasabi ni Haring David dito,
base na rin sa kanyang karanasan, na mawala man sa kanyang lahat, iwan man siya ng sino man na kanyang inaasahan, hindi siya mangangamba, sapagkat nandiyan lagi ang Diyos. Hindi siya pababayaan. Ito po sana mga kapatid ang makita nating mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. Na una, again, para sa mga bata, para sa mga anak na iniwan ng kanilang mga magulang, namatayan ng magulang, pinabayaan ng kanilang mga magulang, o hindi kumpleto ang mga magulang. Ito rin sana ang biyaya na makita ng mga kabiyak na iniwan ng kanilang asawa at itinataguyod ngayong mag-isa ang mga anak nila. Ito rin sana ang makita natin bilang biyaya, lalo na para sa mga may sakit, lalo na para sa mga hindi nakakaranas ng tamang pag-aalaga mula sa mga taong kanilang inaasahan. Na hindi tayo kailanman mag-iisa. Na hindi tayo kailanman pababayaan ng Diyos. Basta tulad ng bata, manampalataya lamang tayo sumunod sa Kanya. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samu ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin ng Diyos ang samu ko. Sapagkat alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin ng Diyos ang samu ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong manampalataya sa iyo na iba ka sa lahat ng tao, sa lahat ng bagay na inaasahan ko pero wala sa oras ng aking pangangailangan. Hindi ko maasahan. Panginoon, mula ngayon, ikaw ang pinakamamahalin ko sa lahat. Sa iyo hindi masasayang ang pagtingin ko, ang pagpupuri ko, ang pasalamat ko, ang pagmamahal ko. Sapagkat kahit anong mangyari, nandiyan ka para tulungan ako. Pawawala ang lahat, makalilimot ang lahat, pero hindi ikaw na lahat-lahat sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi magkukulang. Hallelujah! Purihin ang Diyos na kahit saglit hindi tayo kakalimutan. Siya ay muling babalik sa atin. Muling babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hanggat nandiyan ang Diyos, hanggat kasama mo ang Diyos, na hindi naman mangyayaring mawawala ang Diyos, kaya ipanatag mo ang loob mo. Huwag kang padadala sa lungkot at takot mo. Mas makapangyarihan ang pagmamahal ng Diyos kaysa sa lahat ng problema mo at inaalala mo mayroong magandang mangyayari sa iyo. Basta't magtiwala ka, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Kung lalapit kay Jesus, huwag kang makikinig sa diablong nanunukso sa iyo. Mawala ng tiwala sa Diyos. Sapagkat alam niya, maaasahan ng Diyos.
papuri sa Ama at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, ating tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Paghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan. Ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria ng di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkapirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan namin sapagkat siya ang Panginoong kasama mo, ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ang mahal na pira ng lasalat ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpalang sa babaeng lahat, ang mahal na pirang totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ng hapunan, ninawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hindi na tayo mangangamba. Si Jesus laging kasama. Siya ay atin at tayo'y sa Kanya. Siyang ating patnubay, siyang ating gabay, siya sa ating nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siyang ating Panginoon, magpakailan paman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na biran at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ng pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret, Ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay, huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa walang sawa niyong pagtulong. Nagiging dahilan para makapagbigay din tayo ng tulong sa iba, sa mga nangangailangan at makapag-ipon din po para sa mga kailangan pang ayusin dito sa atin, tulad ng patio natin.
Salamat po, marami pong salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.